Hello mga besh! So, welcome back to my channel and kitchen. Chari. So, magluluto tayo ng beef broccoli. So, yung beef natin, hiniwa-hiwa ko na sa maliliit na or maninipis na hiwa. Nilagyan ko niya ng soy sauce, dark soy sauce, a little bit of sugar, tapos lalagyan natin itong oyster sauce, tapos ng pepper, and a little bit of salt. Kahit hindi na salt kasi may soy sauce na. Tapos itong broccoli natin, and ang tawag to, garlic and ginger. So, ayan. Umpisahan ko na mga vegetables. Imamarinate ko muna for few minutes together with the cornstarch. Ayun. So, lagyan natin ng oyster sauce. So, nilagyan ko na yan ng suka. ng toyo mga vegetables. So, oyster sauce, salt, a little bit of salt, pepper, and then cornstarch. Imamarinate lang muna natin siya ng kaunti. Or in a few minutes, mga beshiwap. As in, saglit lang naman niyang iminamarinate. And then, pwede nang lutuin. So, makikita nyo naman kung anong ginagawa ko. I-follow nyo na lang mga beshiwap. And, masarap siya. Masarap naman siya mga beshiwap. Kaya pala yung, pag bumibili ako ng beef broccoli sa mga Chinese restaurant is medyo, ano siya, yung maganda yung kulay ng meat is dahil sa oyster sauce. Dapat nga may white, ano pa yan may wise vinegar kaso wala naman ako. So, nilagyan ko ng kaunting olive oil or kahit yanong oil, pwede nyo namang ilagay bago lutuin mga besh. Dapat na marinate nyo na muna ng kaunti bago nyo ilagay yung oil. And then, ito, sa pagluto naman ng broccoli is kaunting oil lang, kahit anong oil. Tapos, igigisa natin yung luya. Yung luya, nag-add siya ng flavor dun sa ating broccoli. So, ilagay na yung broccoli. Half cook lang yan mga beshiwap. So, pagkalagay ng broccoli, lagyan ng a little bit of salt and pepper. At saka, sugar. Konting-konting sugar lang siya mga beshiwap. And, same, dapat meron din yung rice wine. Pero wala tayong rice wine. Kaya, wag na nating ipilit ang mga dapat. Ay, ang mga hindi dapat. Ano daw yun? May ganun. So, ayun, sa totoo lang ho, ako'y tinatamad na mag-vlog kasi basta hindi ko alam, nawala na ako ng gana. Pero ito, tinatry ko pa rin. Meron pa rin namang sumusuporta pa isa o dalawa. Pero sa totoo lang ho, ako'y nawawala na ng gana mga besh. And anyway, yun naman ay libangan ko naman. Hindi ko naman dito inaasa yung kita ko o yung pagkabuhay namin ng pamilya ko. Kasi hindi naman ako nakita dito mga besh. Sa totoo lang, wala naman akong kita dito kaunti. Isang beses pa lang ako sumahod sa Facebook at saka sa YouTube. Ayun, nakakawalang gana. So, ayan, luto na yung broccoli at lulutuin naman natin yung beef. So, ilagay lang natin yung minarinate natin na beef and lagyan din natin siya ng kaunting oil. Kasi medyo naparami ang aking cornstarch, kaya ayun. Tapos, ang lakas ng apoy, kaya parang medyo nasunog ng kaunti agad. Pero, hindi naman super sunog. Masarap pa rin siya. Kasi kung sunog yan, edi hindi ko na kinain. Yan. So, baliktad no, nilagay ko muna yung karne bago yung ating garlic. Kasi yung garlic is additional flavor at hindi naman talaga siya panggisa. So, nilagyan ko ng kaunting oil kasi nga nadikit na dahil medyo malakas yung apoy ko. And then, pagkatapos niyan, halu-haluin nyo lang. Tapos, lagyan nyo ng kaunting tubig. Kasi yun yung, syempre, magpapaluto sa ating beef. Pagkalagay ko ng tubig, tinakpan. And then, after a few minutes na kumukulo, ilagay na natin yung ating broccoli with ginger. Tapos, dapat pala tanggalin nyo yung ginger kasi, ano siya, sobrang nagiging dominant na siya dun sa lasa ng beef broccoli. Ano ba yung pati brief nasama? So, ayun pa, tapos na mga beshop at naglagay na akong sesame seed. Ito ay optional lang kung gusto nyo naman or kung wala naman ay ayos lang. So, advice ko sa inyo, tanggalin nyo yung luya mga besh. And that's it for today's video. Tara at makain mga besh. Hello mga beshiwap. So, ito ay last Thursday at kami ay papunta sa bilihan ng mga gamit sa bahay. Bibili kasi ako ng kama kasi yung kama ko ay tagilid. So, ayun, pinag-drive ako ng kaibigan ni Opa. So, ito pala yung village namin kapag winter. As in, napakalungkot, napaka-depressing, and napaka-lonely. Pero, sana yan laang mga beshiwap. Napakaganda naman pag summer at napakasigla kasi green na green ang kapaligiran. Pero for today's video, ayan, medyo malungkot ang ating
kapaligiran nga. Kasi puro tuyot na yung mga puno, yung mga dahon, ganun. Pero, looking forward, na lang tayo, positive sightseeing na lang tayo ng mga bagay-bagay kasi makikita nyo naman na malinis yung hangin and then magaganda yung bahay. There's always a positive side of everything. So, pag may nawala ay may darating mga beshiwap. So, wag tayong mawala ng pag-asa sa bawat pagsubok natin. Tandaan natin na si Lord nandyan lang. Sa bawat pag-iyak, sa bawat lungkot, may masayang at magandang mangyayari pagdating ng araw. O basta marunong ka lang mag-antay sa tamang oras at panahon, ibibigay ni Lord ang mga bagay-bagay. O, diba? Ba't pa tayo napunta doon, Charis? Wala kasi akong maikwento dito dahil ang makikita nyo, ayan, puro mga bahay and pupunta kami sa kabilang barangay. Yes, besh. Sa kabilang barangay pero ganiyang kalayo. Pero actually, lang yan, mga 15 minutes drive. As you can see, wala namang traffic. Kaya hindi naman katulad dyan sa Pilipinas. Pero dini, sa probinsya, may speed limit pa rin. Hindi katulad dyan na walang speed limit. O, diba? So, wala namang traffic. And ayun, lilibangin ko lang kayo. Kasi ako, nilibang ko lang rin yung sarili ko, mga besh. Kahit tayo may pinagdadaanan, sabi ko nga sa inyo, be positive pa rin kasi may kapalit yun. Antay-antay lang, mga beshiwap. Matuto tayong mag-antay. And, ayun na nga, nandito na pa nga kami sa highway at ayan, malapit-lapit na kami mga beshiwap. Tapos, pagdating mo doon, wala din pala mga besh. Tapos, niyayaya ko yung kaibigan ni Opa, pumunta kami sa IKEA, pero ayaw niya kasi siguro may lakad. Hindi ko na pinilit mga besh. Nakikisakay lang tayo eh. So, eto na at dumating na kami dun sa aming pupuntahan. Ayan, dyan kami pupunta. A few moments later. And we gonna buy my bed there. We're in Haraway. So, ayun, pagdating naman, pumunta ka agad kami sa bed section para maghanap ng aking bagong bed. Pero, sad to say, malalaki talaga yung bed nila as in 2 meters or 200 centimeters. Kasi, ang kailangan ko lang is mga 120 or 170, ganun. Pero kasi, sobrang hahaba. 2 meters nga or 200 centimeters. Dapat mga 150 to 170 or 180. Max na yung 180 mga beshiwap. So, napakagaganda ng bed. May mga mahal, may mga mura din. Gusto ko sana is yung magaan lang. Gusto ko yung bed frame na metal. Kasi, ayan magaan lang yan. Kaya kung ilipat-lipat yung posisyon ng bed ko. Kaso, wala siyang maikli kasi mahahaba talaga. Kasi, syempre, matatangkad yung mga Dutch na tao. So, that's it for today's video mga besh. And bye for now! The next day. Hello mga beshiwap, ito po ay nung Saturday, mabilis ang grocery laang dahil nagpasama ako dun sa drawan ng anak ni Opa. Dahil siya ay may kotse at marunong mag-drive, ay sabi ko, samahi ako at ako'y gagrocery ng kaunti dahil ako'y inatamad mag-bike dahil pagka lamig-lamig sa labas tapos nagkataong meron pa ako, edi nakalibre ng pag-bike mga beshiwap. So ayan, kaunti lang naman yung binili ko, mga pang ilang araw kasi nga gusto ko laging fresh ang aming kinakain at niluluto para kay Opa. Kaya ganyan lang ako mag-grocery mga besh. Sa isang linggo, 2 beses ako nag-grocery to make sure fresh ang lahat mga besh. Ganun. A few moments later. Ayan mga beshwap, Saturday ngayon, nandyan yung anak ni Opa. So, ginawa ko, kinausap ko yung girlfriend niya, samahan ako mag-grocery kasi yung may sasakyan. Yun kasi nagdadrive ako. Ang bilis ko mag-grocery. Diba? Smile lang tayo kahit haggardness at stress. Yung mga taong manloloko, may karma din sila. Pero yan, kikitain ko pa. Pero yung karma at tiwala ng kapwa, di mo na may babalik. Smile lang tayo, ganun ang buhay. At least hindi milyones. Ayan, so magluto naman tayo ng gulay at namiss ko ang gulay mga besh. Luto tayo ng chop suey na pachamba. So, meron akong carrots, repolyo, beans, at saka broccoli. Tapos, lalagyan natin ng quail egg or itlog pugo at saka hipon. So, maiba naman. Wag tayong puro karne mga besh. So, umpisahan na natin magpainit ng kawali, lagyan ng mantika, igisa ang sibuyas at bawang. Ay, bakit nagamadali? Charis.
Ang bagal-bagal ng video, tas nagmamadali. Ayan na, ilagay na yung sibuyas at bawang, at saka yung hipon. Igisa-gisa natin, lagyan natin ng mga pampalasa, katulad ng asin at paminta, mga beshiwa. Pero hindi lang yan yung nilalagay ko, kasi yan ay lalagyan ko din ng iba pang pampalasa para masarap, mga besh. Para mala restaurant ang luto ay aba ay natikman ng opa. Sabi niya, ayoko ng kanin or yaan. Gusto daw niya ay toasted bread lang. Sabi kay hala, sige. Tapos ipinatikim ko sa kanya. Aba, ay nasarapan. Sabi ay, pwede bang mamayang gabi yan ang hapunan ko? O, diba pa ayaw-ayaw? Ayan ay mala Michelin chef na naluto. Charis. Joke lang. Siyempre, pachamba nga lang yan eh. So, ilagay na natin yung carrots at saka yung ating beans, kasi yan ay medyo matagal maluto. Medyo mas matigas kasi yan sa ibang gulay, mga beshiwap. Ang pinakahuli ko nilagay is yung repolyo. Tapos yung tawag na ay nakalimutan, broccoli. So, nilagyan ko yun ng kaunting oyster sauce. Tapos, Maggi sabor o yung pampalasa din. At saka ayan, parang basta mga pangpalasa, mga beshop, kayo nang bahalang magtimpla kung anong gusto niyong timpla. Ang pinakamasarap na chop suey na tikman ko ay nung 4th year ako sa Marinduque. Kasi sa home economics, mayroon dong part na magluluto kayo. Aba ay may hinain sa amin, ay nasarapan ako. So, nilagay ko na yung ating broccoli at saka yung repolyo. Pakuluin lang natin in a few minutes. Konting-konting tubig lang yung nilagay ko dito. Tapos, pag nakakulo na or medyo malambot na yung ating gulay na broccoli at saka repolyo, saka ko naman ilalagay yung celery. Yung celery is, tinunaw na, ano nga nin tawag doon cornstarch. So, ayan si Opa, extra pa kumuha ng tissue. Tapos, nilagay ko na din pala yung quail egg natin. So, arin na inaganong celery, ayan, tinunaw na, cornstarch lang yan, mga besh, para lumapot yung ating sabaw o yung sauce. O, diba? Tapos takpan ulit. And after a few minutes ay tapos na at luto na ang ating pachambang chop suey. So, napakasarap naman ng kinalabasan, mga beshi wops. Try nyo na rin ito. Later. Hi mga beshi wops. So, eto. Nagliligpit ako kasi tinanggal na yung mga ibang libro dyan ni Opa. At lalagyan ko na ng mga gamit ko. Yan siya, magulo. Pati utak ko magulo. Kailangan ko mag-isip, mga besh. Yan, ang lamig ho ngayon din sa Netherlands. -2, mga besh. Mag-i-snow na talaga ulit. Ho, diba? Kahit magulo utak ko, nakakatrabaho pa rin ako. Tapos ito mamaya, ayusin ko din yun kasi ilalagay ko na yung lamesa. Ayan, di pa. The next day. Basta sa Moonlink, wala akong problema sa service. Saan nga pala yung office nyo?
The next day. Hi mga besh! Happy Monday! Ito na lang happiness ko talaga kasi sobrang yung weather is nakakalungkot. Tapos yung mga nangyari sa kapaligiran mo. So ito na lang yung nagpapasaya sa akin. Nakaraan ko pa tong order nung sumahod pa ata ako. Ngayon lang dumating. Open natin. H&M na naman mga besh. Dati puro Shein ako, ngayon H&M. Kasi ang daming sale, naka like 199 euro ha. So, it means like 60 pesos lang. Or sometimes 5 euro, ganun. Maraming sale ngayon talaga. Ayan. Sa dalawa, tatlo lang siya. Kasi yung isa na-deliver na. Pero ibabalik ko kasi medyo masikip. Kagandahan kasi dito sa mga shop dito sa Netherlands, pwede mo siyang ibalik tapos agad-agad nilang i-credit back sa account mo or dun sa bank account mo yung binayad mo. Kahit online ko siya binili, pag dinala ko siya shop, pwedeng palitan. So ito, parang vest. Ang dami ko nang papalitan eh. Yung jacket ng pamangkin ko, yung boots ko, tapos yung isang t-shirt, tapos yung palda rin na maong. Asan na ba siya? Nandun sa loob ng box. So, sa day off ko, this coming Saturday, dadalhin ko siya sa city at i-return ko. Mag-order na lang ako ng bago online na mas maliit. Hala! Ang laki naman! Sabi na eh. Ang laki naman ito. Medium. Tingnan natin. Ang laki niya mga bash. Medium siguro ako sa pantalon or dun sa mga ganon. Yun ang medium ko. Pero pag mga ganito, small lang. Ibabalik ko talaga to. Tingnan natin. Hindi naman pala mga besh. Sakto lang siya. Hindi ganun kasikip. Hindi ganun ka luwang. So, okay na to. Hindi ko na to ibabalik. Vest to eh. Cute nito. Tapos, ay, ito. This is for 17 euro ata. The original price niya mga 50 plus. Na-order ko na din yung partner niya. May partner to na skirt. Tada! Hala, ang ganda niya. This is medium. Let's see if it is gonna fit. If not, balik na naman. Small pa. May partner to, nabili ko na din. Hindi ko pa siya na-check out kasi bala ko munang ibalik yung mga nauna. This is medium size. Laki! Ang laki niya, mga mamshi. Tara! Ito ang ibabalik ko. Kasi malaki siya. Super. Tingnan nyo. Ang pangit, diba? So, small lang to. Small. And this one, pants pala partner nito. Yung mga pants yan, dapat 36 ako. Para pag may mga formalan. Oh, this is, 34. 34. Try ko mga besh. Wait lang. So, ayun mga besh. Kasya naman siya kaso hindi na maisipe. Hindi na mailak. So, in short, 36 na ako. So, 36. Ito, sakto lang. Medyo maluwang pa nga. Pero, it's okay. 36 siya. So, dito sa ano na to, dalawang yung ibabalik ko. Hala, grabe, ang dami ko nang ibabalik. Tapos, order na naman ulit ako. Nakakaloka. So, ang ganda pa naman ng pants. Ang ganda niya, as in. Kaso, yun. Maliit. Gusto niyo ba makita yung mga ibabalik ko? Wait lang. Ito na siya, isang karton. Ito, maliit. Tapos, size 36. Tapos, ito, then, masyadong malaki para sa pamangkin ko. Pang 8 to 9 years old, pero ang laki masyado. Tapos, itong boots, size 37, ibabalik ko din. Kasi na masyado siyang malaki. Tsaka ito. So, ang dami ko nang ibabalik mga besh. Tapos, ito din, malaki. Tsaka itong pants, maliit. So, ayun. Ang dami ko na ibabalik. Pero okay lang yan kasi, ano naman sila talagang, pag nireturn mo, kinikredit back talaga agad nila yung pera sa account mo. So, gano'n ang kagandahan dito pag nag-shopping ka online. Walang scam dito. Bihira ang scam dito mga besh. Unless makipag-transact ka sa kapwa mo tao, ganun. Pero, bihirang-bihira as in. Parang,
2 beses pa lang ako na-scam dito online. Pero kasi yun, hindi .nl. Sa Facebook lang. Ganun. Pero pag dito, yung mga regular store, tsaka yung may .nl yun. Ano yun, very good yun. As in, babalik talaga nila yung pera mo. So, ayun lang kagandahan dito mga besh. Bihira ang scammer. That's it for today's video mga besh. Bye for now.